Okay, magandang hapon po. Ako po si Dr. Rafael Maroso, Executive Director po ako ng PR Sarkar Organic Center at saka ng Ecoland Organic Certification Services. May opisina po ako ngayon sa University of the Philippines sa Los Baños. Retired na po tayo. Yung professor ho, hindi ako professor, lecturer po. Okay? Ako po ay isang analyst, ang background ko ho, BS Agriculture, tapos Economics, tapos MBA, tapos nag-PhD po tayo in Eastern Economics, Eastern Philosophy. At ako po ay balikbayan, kaya sinasabi nila yung mga scientists daw, bumalik na, kailangan yung mga matatalino natin bumalik na. Ano po? Okay. Pero nakita ko, as system analyst, pinag-usapan po natin dito, nakapotok po tayo sa political system natin. Of course, problema po natin ang political system. But politics is only a part of our social system. Okay? Meron po tayong economic system. May economic system po natin, hindi po natin masyadong pinag-usapan dito kasi ang glaring natin ngayon is corruption. Saka yung pagsasamantala ng personalities. Okay, ang sinabi ni ating mahal na Bishop ni Lutayan na kingdom, kamalayan ng Diyos. Okay? At yung kamalayan ng Diyos, yung takot natin sa Diyos siguro, yun ang magpapabago ng ating value. So within spirit of values, malakas na po, will reform yourself. You can only reform the society. Reform ourselves. It's very basic po, Di ba po? Kasi ang problema po natin ay greed. Human greed. Okay. Lahat po tayo greedy. But we have to reduce our greed because the physical wealth that was created by God is limited while our greed is unlimited. Nakita na po natin yan. Kaya tayo, ililimit po natin yung greed natin. Okay? Through spiritual values, we transform ourselves, we transform society. Para yung corruption po natin, matigilan po natin on the personal level at bahala na po yung mga police enforcers at saka yung mga judges na ikulong yung mga corrupt. Di ba? Okay. Okay. Pero sa political system po, okay na pag-usapan na po natin kasi solution-based po tayo, Analyst po ako Solution-based, sa political system, na pag-usapan natin, we have to change the political system into what? Federal at saka Parliament. Okay na ba tayo doon? Okay na tayo doon sa Federal at saka Parliament? Okay, that is the political system. Ano po? Yung mga eleksyon sa kapuan, tibay po natin yun. I'm left only with 8 minutes. Okay, economic system po, System analyst po. Okay. Ang sabi ni Sir Nilo Tayan, naging komunista po siya, isin. Communism. Ano po ang economic system na umiiral po na nagpapahirap, nagpaparami ng poverty in the world, not only the Philippines. Ito yung economic system na yun. Capitalism. Communism versus capitalism, anong nanalo? Capitalism. Pero okay na sana yung capitalism, but sobra-sobra yung greed. Anong ginawa ng British? Saka anong ginawa ng Amerikano? They invented a form of capitalism which is what? Neoliberal capitalism. Kung ang komunista po ay ang extreme expression of socialism, ang neoliberal capitalism po ay extreme example ng capitalism. Ang kalaban po natin ngayon is neoliberal capitalism. Lahat po ng umuunlad ngayon, Vietnam, China, Japan, Korea, sila po ay nasa market socialism po sila. Hindi po sila doon sa capitalism, pero market po ang economy nila. Hindi po komunista. Hindi po state capitalism. Ano po?
sa komunista, there is no private property. Ano ho? And there is no democracy. Ano ho? Natalo po ng kapitalista yun na may democracy. Kaya lang, problema po dito, ang kapital ay nasa kukuntin tao. Pero, on the extreme case of capitalism, kasi ang capitalism po, meron pa hong welfare state yan eh. Capitalism po yung welfare state. Anong mga welfare state niya? Scandinavian countries po are welfare states. It's a kind of combination of capitalism and socialism. Welfare state. Bakit ang welfare state ay napakaganda na yan? Are we going to adopt welfare state? Ha? Bakit? From cradle to grave, ayun nyo nun. The government takes care of all the people from cradle to grave. Diba? Pinanganak ka, libre. Sa hospital, libre. Medicine mo, libre. Ang iyong doktor, libre. Diba? Okay. Housing, libre. Tubig, libre, etc. The basic necessities of life should be guaranteed. Yan ba ang gusto natin? Gusto ba natin the basic needs of all are guaranteed by the government? Gusto ba natin yan? Yan ang gagawin po natin. So we don't want the extreme form of capitalism, which is neoliberal capitalism, and we don't want also the extreme case of socialism, which is communism, na wala kang property, na wala kang, hindi ka pwedeng bumoto, hindi ka rin pwedeng magreklamo. We don't need that. Nandito po tayo sa napakagandang situation. Ano ho? Okay. So, paano po natin gagawin? O paano po natin gagawin? Okay. Tatanggalin ho natin ang neoliberal capitalism. If you remember the 1986 revolution, hope. Ako nandun po kami, sa UP po activist po ako Uy, ayan, sige, dito tayo. KM. Nasa PG po ko no? Okay, si Ray Bea. Ano ba? Si Sir Ed De La Torre. Ano ho? Those were the days. Pero mali Mali. Na-realize din ni Canelo tayo yan. Mali, komunista Alright, di ba? Okay. So ano pong gagawin natin? Sisipagin po natin ang neoliberal capitalism kasi noong 1986, sumama po tayo sa revolusyon. Ang tawag yan ay People's Power Revolution, but was it People's Power Revolution? Was it People's Power Revolution? Kinonsult ka ba ang mga tao dyan sa revolusyon na yan? And was it really a revolution? It was a coup d'etat. Supported by the people na nakalinya doon sa EDSA. That is only that. Orchestrated by the power CIA. Okay, alam na po natin yan. It's on record. Right? Pero, yung economic system na in-adapt ay neoliberal capitalism. Ano ibig sabihin po yan? Okay. Noong na-review ko po yung economics na pinatutupad ni Marcos Sr., Ferdinand E. Marcos Sr., abay, form of market socialism pala yun. Ano po ibig sabihin? Ang wealth ng country is owned by the people. How did the Filipinos own the wealth of the country? Diba? Kanino ang Meralco? Lopez. Sa inyo. Ako nga shareholder ng Meralco PLDT, which is telecommunication. Sa inyo. It was owned by the state. Petron. Sa inyo. It was owned by you. Diba? Key industries were owned by the state. Sa inyo. During the time ni Marcos Sr., that's socialism. Okay. Oil. Public utilities are owned by the people. Diba? PNA. Pagkatapos yung meron pa tayong transit, diba? Water, nawasa. It's owned by the people. Okay. People's power revolution po tayo. Pero lahat po ng inyong pag-aari, nawala.
Kasi during the time ni Korea, sa akin tabako, di ba pinrivatize lahat po yan? Okay. Eh bakit nag-industrialize po tayo during the time? Di Marcos, may nagpagkat ni Napsi, si Sir Lopez, di ba? O kanina, sabi, during the time ni Marcos, nag-industrialize po tayo. Because the energy sector belongs to the people. Because no profit, no loss po kailangan yan. Ang ngayon, electricity, pinagkakakitaan. Kaya mahal. Pinagkakakitaan eh. Pinag-aralan ko po yan sa research. Ilalabas ko na po yung research ko dyan. Lahat po dito sa ASEAN countries na masenso, lahat ng mga countries na masenso, energy sector belongs to the people. Kontrolado po ng government yan. Although, sa Korea, yung Korean na nila, electric, at saka sa Tokyo Electric, hindi ho total 100% owned by the government, but the controlling shares of the corporations are controlled by the state. Anong ginawa po nila? Ang gusto po natin industrialization. Kasi, kung ho tayo, service economy po tayo ngayon eh. Because, I remember when I was working in Singapore, sabi niya sa akin eh, uy, Dr. Barroso, oy, President, for your information, Chilito Habito was our first honor in sumakumlado po yan, kaklase po yan. Chilito Habito, okay? Kaklase po yan. Sumakumlado po siya, klase po yan. Okay, hinihirap ko yung exam niya, pinag-aaralan ko, kaya honor din po ako. Pero hindi ako sumakumlado. Okay, ano po ang nangyari dyan? So, pinrivatize po nila lahat ang pag-aaral po ng tao, pinamahal po ang kuryente. Bakit? Sino na ang nagpo-control ngayon? Ang kuryente, ang energy sector. Okay? At ng fossil fuels. Okay? Ano po ang energy ng economic development sa industrialization? Di ba energy? Sino na nagpo-control ng energy sector natin ngayon? O konting tao po yan. These are the oligarchs that control. Okay? Tanggalin ho natin neoliberalism. Nationalize po natin lahat yan. Yan ba ang gagawin natin? Okay? Ina-nationalize po natin lahat ng nilipat mo sa konting tao. The Lopez, the Ayala, the Manny Pangilinan, the appointees. Yan po ang nagpo-control ng economy po natin ngayon. Okay? Alright. Ina-nationalize po natin yan para ano po? Lahat po ng energy sector which will industrialize the Philippines. We need the energy to industrialize the Philippines. Mumura po yung kuryente niya. Magpupunta na naman po dito sa atin yung manufacturing sector. Dati-dati meron po tayong steel industry which is considered a key industry. Gagawin po natin, ibabalik po natin yung steel industry yan. Tapos pag-industrialize po tayo, mumura po ang kuryente because ang economic policy po natin, as far as energy is concerned, should be no profit, no loss. Ginawa po ng China. Ano ang nangyari? No profit, no loss, energy sector, manufacturing sector, doon po sila bumawi sa income. Nag-generate po sila ng labor. Ano po? Kaya yung 16% ng GDP natin from the industry sector, gagawin po natin 40% yan. Pagkatapos, ang services sector po, at gagawin po natin almost 20% po ang GDP manggagaling sa agriculture. Okay, one more thing. Nationalization po ang gagawin po natin sa ating economy. Okay? Alright, solution po yun. Sa agriculture, bilang agriculture, ano po ang ginawa ko sa rice production? When I was DAP, kinukuha ako ni Secretary ng Australia, Assistant Secretary. Ayaw ko na po, sabi ko, ano po ako. Hindi ko na po kaya yan. Okay, anong ginawa ko po? Nag-black farming po kami sa DAR. Ang problema ko sa DAR, it was a political decision, not an economic decision. It makes no sense to give 1/2 hectare or 1 hectare or 2 hectare of a family having 5 children. It does not have any economic sense. Okay,
Solution agriculture. I-consolidate po natin lahat ng maliliit na land holdings, especially doon sa mga agrarian reform beneficiary. Gagawin ho natin 100 hectares yan, 200 hectares. Pagkatapos ang gobyerno, ipupuli mechanize yan, binigyan po namin ng mga lahat ng implements yan, like tractor, combine harvester, and then in-organize po natin yan into a cooperative. I-co-cooperativize po natin yung mga agriculture na yan. Ibubuklog-buklog po natin yung maliliit na farmers, i-organize po natin yan, bibigyan natin ng machines yan, i-adapt po natin, hindi lamang full mechanization, smart agriculture, using drones, using artificial intelligence, at lahat po ng Internet of Things. Okay? Tama ba? Tama po yan. Yan o, ang solution po natin. Wala na po punta. Ako, sana isang oras, Pero, thank you very much.